Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa The Alibay nila Kim and Paolo na ngayon po ay napapanood na sa Free TV. Ang dami pong magagandang komento ng mga netizens ang nakuha ng The Alibay at syempre tungkol po dito sa papuri din ni Pao kay Kimi. Pero bago po ang lahat sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. So, eto na nga po, simulan natin ang ating pong balitaan sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang komento na napili po nating basahin bilang pasasalamat sa ating mga taga-subaybay na nakatutok parati at taga-abang ng ating pong updates gabi-gabi tungkol sa Kim Pao. Siyempre, bukod sa pasasalamat natin, bibigyan na rin po natin ng tinig at pansin ang kanilang mga comments at opinion. So, ang first commenter nga natin ngayong gabi ay si Ma'am Dina La Fortesa. Ayon dito sa kanyang comment, pag sinipa The Alibay mula sa first lot down to second lots, maraming Kim Pao fans na sumusuporta kay Coco Martin ang masasaktan at maapektuhan. Suporta ng Kim Pao fans kay Coco. Much better siguro, huwag na mag first lot The Alibay at isaksak na lang nila sa baga nila ang first slot. Total, second slot naman talaga ang alam ng Kim Pao beforehand. Or bakantehin ang first slot. Walang ipalabas. Gawing blanco screen muna nila mula 8 p.m. hanggang 8:45. Or sana yung sigabo ipalabas sa may bayad like Prime Video para malaman ang tunay na lakas ni Coco pag may bayad na ang panonood sa project niya. Ay, oo nga, no? Na tungkol dito sa may bayad tulad ng Prime Video, naalala ko ang Kim Pao kasi ganun kalakas ang nila Kim and Paolo para doon po sila ilagay sa may bayad kasi sure ball po na mayroon pong susuporta sa project po nilang ito na The Alibay. So success nga po yan sa Prime Video, laging top trending sa I Want din ngayon, tapos ngayon naman po sa Free TV. Anyway, tungkol sa kung sisipain, marami talagang Kim Pao fans sa may galit kay Coco. Maikli lang naman ang The Alibay, so tapusin na lang po. Tapusin na lamang po nila ang series po na to. And I don't think din naman po mga ka-Kim Pao na gagawin yan ni Coco kina Kim and Paolo. Katunayan nga yan 'di ba? Kinongratulate at saka binati, pre-promote din ni Coco Martin itong The Alibay. So kapatid din po ang tawag niya dito kina Kim and Paolo. So for sure, meron po talagang magrereklamo at magrereklamo. Kaya kung maaari talaga, tulad ng sabi ko, may lang naman ang The Alibay, kanila na pong pagbigyan sa first lot para magkaalaman din po, di ba? Kung gaano kalakas din sila Kim and Paolo. Paano nila malalaman kung laging si Coco Martin na ilalagay nila? Anyway, dumako naman tayo dito sa comment po ni Ma'am Rose Malidiano. Magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, Miss Gandara, trending sa X na may nakakita kay Kim bumiyahe from Thai to Paris. Nung March 11 siya. Nakita ng kaibigan niya na bumiyahe. Hindi naman nakakahiya kung pumunta si Kim kay Paolo, especially kung pinag-usapan nila na pupuntahin siya. Nandiyan si Ate Hyde sa Pinas, pati RM at manager niya kasi pag work related, may makakasama talaga siya if ever training yan ng upcoming project. Sumasama talaga ang Star Magic if movie or Dreamscape, if teleserye. Sabi ko,
nung nandun si Pao sa Paris. Kung si Kim mawala sa Showtime, pumunta yun kay Pao. And I believe na pinag-usapan na nila yan. Sabi pa ni Pao, wala daw siyang mamimiss na tao dahil di si Kimi lang. Ayan. Ay, hindi. Sabi ni Pau, wala siyang mamimiss na tao kundi si Kimi lang. Totoo po yan. At saka kung pumunta man doon si Kimi, anong problema? 'Di ba? Pakialam nyo, nainggit kayo, punta rin kayo. Charot. Ngayon, malamang kung ganun nga pinag-usapan, imposible pupunta si Kim Chiu doon ng hindi po or pwera i-surprise niya si Paolo. Si Kim mahilig sa surprise, 'di ba? Pero ayun nga mga kakimpaw, bakit nga kaya nandito po, 'di ba, si Ate Hides and hindi po kasama ni Kimi? Kung work related to, syempre Team Kim kasama po 'yan. Meron po siyang makakasama diyan. Yun nga, Star Magic if movie or Dreamskip if teleserye. At imposible po na hindi makakasama si Ate Hides sa kayong RM niya, 'di ba? Kasi nga si Paolo nasa Paris, si Kim abroad. So, bakit may iwan si Ate Hides? Dalawa niyang alaga nasa abroad, 'di ba? So, ibig sabihin po, hindi lang work-related itong kay Chinita Princess. So, bukod nga sa bakasyon, ayun nga, si Paolo naman yung kasama niya. Uy, grabehan. Pero madam, sino yung kaibigan na tinutukoy nyo na nakakita po kay Chinita Princess? Anyway, dumako naman tayo dito kay Ma'am Norma Dayag. Shoutout po sa inyo. Good evening, Gandara. Legit ba na pinasundo ni Pao si Kim sa airport? If this is legit, then doon siguro magte-training. Ayon kay Sir EJ Salute. TY, Gandara for your updates. Gandara, if this legit, well, we understand all the sentiments seniors like me. So I give full understanding and patience to Paolo. So as a KP fans, I will give my full support to them both. Being a KP fans user to it, that I have my understanding to Pao. Because he is just doing his work. Actually, I prayed for them both that they will be united soon. If not now, then we will just wait for the right time. Gandara, in your caption that Paolo had sent someone to fetch her at the airport. If this legit may be, this the venue of her training. Well, just wait because the truth will prevail. God bless Kim Pao, KP, and all their legit fans and vloggers, especially to you, Gandara and family. Gandara, excited na ako sa The Alibay sa Free TV. Ayan, at pangalawang gabi na nga, Ma'am Norma Dayag. Anyway, may nagsabi lang na pinasundo daw ni Pao si Kim, pero wala pong inilabas na pictures. Pero yung mga Kim Pao fans, yung iba na nababasa natin, okay lang daw yon. Respect na lang daw ng privacy ng Kim Pao. Maraming naniniwala na nasa Paris talaga si Chinita Princess ngayon. At kasama niya si Paolo Avellino. Yan, tulad nga na sinabi nyo, ayun, may nagsabi nga na pinasundo daw ni Pao si Kim sa airport. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa The Alibay, ang ating ngang mainit na chika ngayong gabi. So, marami nga po ang nakapansin sa husay ni Chinita Princess sa pag-arte na wala pa rin daw po talagang kupas. Katulad nung prime nitong si Chinita Princess or ni Kim Chiu. Kaga napakahusay pa din, lalo na ngayon na mas matured ang kanyang role. So, isa nga rin syempre si Paolo Avellino sa nagbigay po ng papuri kay Kim, di ba? At katunayan nga niya na napaka-selfless ni Paolo Avellino. Sabi nga dito sa post, Paolo Avellino selfless. Pinabayaan si Kim Chiu umangat. Husay sa acting. Isa nga po ito sa ibinigay ni Paolo kay Kim na talaga naman pong kinakikilig ng mga Kim Pao fans. Kasi syempre, di ba, si Paolo talaga pagdating po kay Chinita Princess ay the best talaga.
So, sabi nga dito, mas lalong tumindi ang paghanga ng mga solids ni Kim Cho kay Paolo Avellino dahil sa suporta at pagiging mapagbigay kay Kim sa kanilang serye. Tinawag pang selfless si Paolo Avellino ni May Kim Mao sa kanyang ex media post sa paniniwala nitong hinayaan raw ng aktor na umangat ang galing ni Kim sa eksena nila. Pasensya na Paolo, but the alibay Kim Cho serye. Thanks for being so selfless and letting her shine. Grabe yung scenes, yung screen presence. You both are good, but her character is so real. Ang hirap bumitaw as a viewer. Ibang-iba siya dito. Galing mo, Kim. Ganito rin ang comment ng iba. He's very selfless. I'm proud of him. Samantala, sunod-sunod na ang depensa ng mga solid Paolo at Kim Paulandia kaugnay sa mga akusasyon na manloloko at manggagamit ang aktor. Hindi lahat na nakikita sa social media ay totoo. Si Paolo Avellino matagal nang nasa industriya at marami nang napatunayan bilang isang mahusay at dedikadong aktor. Mula pa noong unang proyekto niya hanggang ngayon, makikita ang sipag, talino at focus niya sa kanyang trabaho. Bago maghusga, mas mabuting tingnan ang buong kwento at ang mga taong pinaghirapan sa showbiz. Hay, Paolo Avellino, kawawa ka naman sa mga taong mapanghusga. Tahimik ka lang. Nagtatrabaho na ayaw ng fame pero ang dami pa rin nagsasabi ng ganito na hindi nila alam ang pinaghirapan mo sa showbiz industry. Mayroon pang time na sa loob na 1 taon, 3 project mo. Totoo naman na always misjudge nila si Mr. Nonchalant na ayaw niya makipag-agawan ng limelight. Tahimik lang na nagtatrabaho. Sumulpot ang mga panlalait kay Paolo matapos malantad sa publiko ang ginagawa ngayong project ng aktor sa Paris kasama sina Dindustre. Isinusulat ang item na ito, deadma lang si Paolo at wala pang reaksyon sa mga akusasyon sa kanya. Sulat ni Ray Pumaloy. Kaya nga 'di ba, nonchalant lang talaga si Paolo pero talagang si Pau po ay nandoon ang puso sa kanya pong ginagawang project, lalo na kung si Kim po ang kanyang kapartner, kung si Kim Chu. Anyway, deadma tayo sa mga hanash na mga bashers na to sapagkat marami tayong dapat na ipagpasalamat pagkat mas marami pa rin po ang nagmamahal sa Kim Pao. Ito nga po ang dahilan kung bakit laging trending at pinag-uusapan ng Kim Pao dahil dito. Lalo na yung first or yung pilot episode ng The Alibay ay record-breaking. Kung saan, ang peak concurrent viewers po nito ay umabot ng 347,515. Diba? Na-break po nito ang record ng Batang Quiapo. Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat guys sa inyong pakikiligan. Kita kasi pumuli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.